Magandang gabi, Attorney Claire, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Yes, good evening, Christian. Good evening sa Factsnatics. Okay, anyway, marami tayong pag-uusapan, no? Dahil of course, medyo iikot ito dito sa sinimulan ng Pangulo, yung kampanya laban sa massive corruption dito sa flood control and other infrastructure projects. Una-una, how do you see this upcoming rally na nakatakda sa September 21, a trillion peso rally, no? Of course, nagsalita rito yung Pangulo, nasabi niya kung hindi lang siya Pangulo, isasama siya. Pero honestly, how does Malacanang see this? Medyo kinakabahan ba kayo na kayong target dito na yung galit ng mga tao mabuntong sa Pangulo? Actually, kahapon kasi di ba nagkaroon ng press briefing ang Pangulo at kasama tayo doon at nakausap natin siya. Hindi talaga siya alarmado dito sa gagawing pagprotesta. Kasi alam ng Pangulo at alam ng karamihan ngayon na si mismong Pangulo ang nag-start nito at kung hindi siya nag-start nito, baka nga hindi pa nabubunyag yung mga pangyayari ngayon. Dahil kahit na nakaraang administrasyon, wala namang ganitong klaseng ginawang pag-iimbestiga. So, ang palagay ng Pangulo at ang nararamdaman niya, yung mga kababayan natin ay nagsasabi lang ng kanilang mga sentimiento laban sa korupsyon at kapansin-pansin na yung ibang mga nababatikos, hindi ang Pangulo ang tinuturo. Dahil nga ang Pangulo ang nag-umpisa para mapakita kung ano bang mga anomalyang flood control projects na ito. Okay. So yun nga, basically, you don't feel kung somehow threatened or worried na dito malaking rally ang pinag-uusapan dito at nakatakda sa September 21? Hindi. Kasi alam naman, sabi nga natin, alam ng taong bayan na ang Pangulo, kaisa sila sa adhikain. Labanan yung korupsyon. So, kung meron ng korupsyon, di ba, dapat yung mga naituturo, yung mga hindi nagre-report, yung mga hindi nagsasabi during the budget hearing kung saan napunta yung mga pera, tingin ko dapat yun ang tutukan nila dahil may presumption, di ba, na saan nila dinala yung pera na malamang nabulsa. Okay. So, dito naman, nakikita ko rin online na may mga efforts coming from the DDS forces na exploit yung situation. Basically, they're also calling for protest actions, pagpapanagot, pero clearly ang target dito si President Marcos. How are you preparing or how are you dealing with this narratives that they're presenting? Actually, yan lang nga sinasabi natin. Even during the press briefing, sabi nga natin, pati ang Pangulo, sinabi niya okay lang naman na magprotesta, pero kumbaga dapat peaceful to. Hindi naman to the point tatahimik sila, di ba? Pero in a way na hindi lalabag sa batas. Kasi, syempre, prepared pa rin ang ating kapulisan kapag meron ng kaharasan na nagaganap. Ngayon, kung sasakyan ito ng mga DDS, pakiramdam natin, hindi ito magtatagumpay. Dahil ang tao lumalaban sa korupsyon, hindi para itaguyod ang mga Duterte. Okay, pero dito kasi nakikita natin narratives, no? Si President Marcos, siya yung nagbanggit nito sa kanyang SONA. Sa pagpapanagot, of course, nagtayo na siya ng Interbank Commission on Infrastructure, pero mayroong separate investigation sa Senate at saka yung House. Pero base sa mga natin naratibo, nadidikit siya rito kay Ferdinand Martin Romualdez na pinsan niya. And logically, hindi pwedeng hindi alam ng speaker yung massive insertions. So by extension, tinatamaan yung Pangulo. What do you think of this? Kaya nga ang sabi ng Pangulo nung tatanong siya, mukhang sabi, baka, di ba, baka tamaan ang iyong pinsan. Sabi niya, hindi natin basta-basta pwedeng sabihin na wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Kung talaga susupuin ang korupsyon, gawin natin. At yun ang gagawin ng Pangulo. Yun ang sabi niya, yun ang pangako niya. So, kahit sinong tamaan talaga dito. Sabi niya, diba, they will not be spared. Yes, no one will be spared. So, kung matatamaan talaga at makikita ng ebidensya, mapapakita ng ebidensya, wala namang magagawa ang Pangulo kasi meron mag-iimbestiga eh. Pero nga, in the scheme of things, medyo nararamdaman na ba ng Pangulo na parang baggage sa kanya itong kanyang pinsan dito sa kanya isinusulong na pagpapanagot doon sa mga may kinalaman sa flood control corruption? Sa akin ito, lang sa akin. This is my take. Kung sasabihin natin kung baggage talaga si Speaker Ferdinand Romualdez, hindi ko nararamdaman sa Pangulo kasi as of now, alam naman natin ang Pangulo, hindi siya nagtuturo. Ayaw niyang gumawa ng magmumura dito, ito ikaw may kasalanan, nang hindi kumpletong ebidensya. Kaya nga meron nga yung itinatag na ICI. Kasi para kapag nag-imbestiga, kumpleto ang record, at kung kailangan sampahan ng kaso, hindi, kumbaga, pag sinampa sa korte, hindi mabubulil yung kaso. Dahil kulang-kulang yung ebidensya, dahil nagturo ka lang, nagyabang ka lang, nagbibig ka lang, di ba? May ganun eh. Parang optics,
naratibo, ang galing-galing, pagsasalita, pero hindi naman ginagawa yung tamang pag-iimbestiga. Ang gusto ng Pangulo, may mararating itong pag-iimbestiga nito. Managot ang managot, at walang sasantuhin. Yan ang gusto ng Pangulo. Nabanggit mo na yung ICI, no? Inanunsyo na ng Pangulo kahapon kung sino yung bubuo nito. Unang-una, gano'n ba kahirap yung naging proseso para makapili siya ng mga buo nitong ICI? Unang-una, sabi niya, di ba, ayaw niya ng politiko. Mahirap kasi mamili ng politiko. So, talagang na-screen ito, tinignan kung sino may mga skills, at yun, nakuha niya na kung sino dapat na tumayo bilang miyembro ng ICI. Yun nga, yung nabanggit niya na ayaw niya ng politiko, pero merong politiko na ilagay doon, pero special advisor. Is that really necessary? Yun yung tanong nila, no? I'm not questioning yung competence ni Mayor Magalong dito, pero going by the parameters set by the President na wala dapat politiko, pero merong politiko eh. Yun nga, ang katanungan ng mga marami. Pero ang sabi nga ng Pangulo, siya ay special advisor. So, hindi naman din siya pwedeng maging lead investigator, Christian, kasi bawal yun. Against the Constitution yan. At against na rin dun sa rules ng Local Government Code. Dahil kapag ikaw ay elected na local government official, dapat full-time ka na magsilbi sa iyong bayan. So, tingnan lang natin. Tingin ko si Mayor Magalong makakasagot niyan kung kakayanin ba niya. So, ayoko kasing mag-judge na hindi niya kaya or kaya niya. So it's up to him to show to the people at to his constituents sa Baguio. Na kaya na pagpapanan. Pero on the part of the President, kasi lumalabas na by appointing Mayor Magalong as special advisor, sobrang kailangan si Magalong doon sa commission. It just so happened na elected official siya at hindi siya pwedeng ma-appoint doon unless magre-resign siya. In a way, yes. Kasi sabi niya, marami na siyang naimbestigahan. So, makakatulong yung mga sinasabi niyang mga dokumento or mga papel na nakuha niya para mas mapabilis yung pag-iimbestiga. So, tignan natin yung mga papel ba niya talaga maraming maitutulong ito sa ICI. So, tignan po natin. Okay. Hindi rin ba naging risky para sa Pangulo yung pag-i-include kay Mayor Magalong bilang special advisor given the fact na maraming galit na kongresista kay Mayor Magalong dahil matagal na siya nag-iingay dito sa corruption sa flood control and other infrastructure projects. Pero ang presidente ang ginawa, in-appoint pa rin siya as special advisor, hindi ba para mensahe din yun sa mga congressmen na manigas kayo? Hindi, ano naman, iniisip ko lang. Si Pangulo kasi, okay, unang-una talaga hindi siya in-appoint as part of the ICI. As in, hindi siya miyembro. Yung special advisor kasi is more on the voluntary capacity, in his voluntary capacity. So, kung ano lang yung maibibigay niyang advice, kung kakailanganin ng ICI yung kanyang advice or suggestion, pwedeng kunin. Pero ang magtatrabaho talaga dito, yung miyembro ng ICI, saka yung secretariat, yung executive director, at yung iba mga taong staff na pwedeng ma-employo dito sa ICI. Pero si Mayor Magalong kasi is parang kung tatawagin ka or meron ka na ibibigay at meron ka na laman, then you can share with the ICI. Oo nga, pero kasi ang isang pagbasa po rito, Attorney Claire, parang meron mensaheng pinaparating yung Pangulo di ba? Wala akong pakialam kung galit yung mga kongresista kay Mayor Magalong, special advisor pa rin siya. Di ba? Kasi maraming galit na kongresista sa kanya di ba? Ayaw nga siyang paharapin doon sa congressional hearing, kahit yung iba sinasabi, paharapin nyo na kasi kung gusto nyo siya komprontahin, hindi po ba? Sabihin, kung nandun yung risk, di ba? By appointing, by naming him as special advisor, meron siyang mensaheng pinaparating kahit paano doon sa mga kongresista. Yung mensahe na yon, di ko masasagot. Hindi siya nagre-reflect na ganun yung dating kung bakit siya pinili as special advisor. Siguro, kaya siya napili, ito lang ay my take ko to. It's because madala siya sa interview, pinapalabas niya na marami rin siyang alam at makakatulong siya. Siguro, the President just took that opportunity na kung anong maitutulong ni Mayor Magalong, pwede na isama. Diba? Kasi kung may abilidad naman siya. So kung ano yung meron siya, di i-share niya. So tingin ko yun yung dating sa Pangulo. Ito palang ICA po, no? So basically, nagsimula na itong trabaho nito and base rin sa binanggit ng Pangulo kahapon, araw-araw daw mag-meet yan, base rin sa binanggit kanya. Hindi po ba? May mga nagtatanong, yung funding, saan daw kukunin yung funding nitong operations nitong ICI? Kukunin ito sa contingency funds kasi bagong opisina to So,
kung magkakaroon ng batas at mukhang papabilisan ni na Senator SP Tito Soto, syempre maiiba. Kasi magkakaroon na ng sariling budget yan pag nagkataon. Pero for the meantime, sa contingency funds ng Pangulo, ito kukunin. Kasi mabilisan to kailangan itong magkaroon ng pondo Tabanggit niyo yung kasi meron parallel effort sa House of Representatives tsaka sa Senado na mag-create ng independent commission by law para daw mas may ngipin. So hindi ba magkakaroon ng parang complication yon dahil sinimulan na itong itong ICI ng Pangulo by virtue of an EO, tapos bigla papasok yung batas na magkikreate ng independent commission. Hindi ba magkakaroon ng complication yan? Although kasi hindi ko pa nabasa, sorry. Meron na bang nakalatag na bill? May mga nakafile sa Senado, yung kay Tito Soto, sa House, kay Manila de Lima. Oo. So with this, na meron ng independent commission, I believe ang balak lang nilang ibigay is additional power dun sa ICI. Kasi ang gusto nila is magkaroon ng contempt power ang ICI. Kasi ngayon, power to subpoena Oo. To issue subpoena. So wala kasing contempt power. So parang yun ang gusto mong mangyari ng mga mambabatas, mas bigyan ng pangil itong independent commission na to na binuo ni Pangulong Marcos Jr. Yung isang concern dito, Attorney Claire, no? Yung may subpoena powers, pero paano kung hindi umattend o magpakita yung kongresista o senador? Kumbaga, nek-nek nyo. Wala naman kayong coercive powers no? Hindi ba pwedeng ilagay na yon ng Pangulo doon sa kanyang ino? Ang contempt powers kasi ibibigay lang ng legislative Okay, so kailangan by law. Oo, kasi wala naman din power ang Pangulo na just fact-finding commission tapos magbibigay ka ng ipapunish mo yung tao na hindi aattend. Example, NBI. Kahit naman hindi ka umattend sa NBI, hindi ka naman pwedeng parusahan Wala kang halang maibibigay na ano yung salaysay mo. So, ang mangyayari niyan, pag hindi mo binigay yung salaysay mo, ang mangyayari, i-endorse na para to file a case against you. So, it's your loss. Di ba? Paano kung plunder ang ikaso? Kasi hindi ka nagbigay ng anumang statement mo. Di pagpunta nyo sa korte, no bail ka na agad. So, dapat sila makipag-cooperate. Dahil kapag nakipag-cooperate sila at makikita nila, mapapakita nila na wala man silang kasalanan, so, di ba mas maganda? Right there and then, hindi na sila mapasama sa kaso. Isa pang concern dito, Attorney Claire, no? So, kunwari, gumugulong na itong trabaho ng Independent Commission, paano kung, kunwari, ang maituro kongresista o kaya isang senador, parang what could stop the senator or the House member from using their own pulpits, so to speak, or their own congressional hearings or investigations, basically to answer the allegations that might appear doon sa ICI investigation? It's up to them. Kung gagamitin nila yan. Kung gusto nila dyan magkaroon ng pagdidepensa sa kanilang sariling chamber o dyan sa Senado or sa House, it's up to them. Independent kasi itong commission na ibinuo ng Pangulo. So kung ano mapapakita, kung may mga dokumento yan, pwedeng i-endorse yan sa ombudsman and it's up to ombudsman kung sasampan sila ng kaso. Eto, no? Naging concern ba sa Malacanang na baka nagiging selective yung lumalabas sa investigation so far, either sa House o sa Senate, depende dun sa nagsasalitang testigo, quote-unquote? Kaya nga mas maganda magkaroon ng independent commission kasi ang sabi ng Pangulo, kaya nga pati yung mga kasapi dito, hindi politiko. So wala silang sisinuhin, wala silang kakampihan, kaya dapat talaga independent commission. Kasi although ayaw natin sabihin na nagkakampihan, kung may kakampihan sa Senado, may kakampihan sa House, sarili-sarili nilang investigasyon yun. And at the same time, Christian, yung pag-iimbestiga naman sa Senado sa House, in aid of legislation naman yun. Kung meron silang i-recommenda na i-file ng kaso, it's up to them. Depende sa kanilang ebidensya. Kung, di ba? Kung gusto nila magpasampa ng kaso based on their evidence, it's up to them. Or if they want to give those findings sa ICI, di malaking tulong din. Yung sa ICI ba, mostly recommendatory po ba yung kanilang magiging findings? Kasi, di ba, fact-finding, tama ba? More on recommendatory lang siya. Pero, pag recommendatory kasi, at kumbaga, commission to, fact-finding commission to, dapat kompleto yung ebidensya. Yun yung purpose. Oo. Pag ganun po ba, kunwari, nirecommend na yung ganito, nilatag sa ombudsman o kaya sa DOJ, hindi ba, yun, parang i-acknowledge na lang, okay, naniniwala na kami sa findings ninyo, diretso na kami sa kampa ng kaso? Or pwede rin na lang gamitin sarili ng proseso, hindi po ba? What do you mean? Gamitin sarili ng proseso? Ombudsman? Pwede pa rin sila mag-imbestiga, hindi ba? Yes, oo. Yung ombudsman, they can initiate investigation. DOJ, yes.
Pero syempre, since ang DOJ is under the executive, so para hindi magkaroon ng overlapping ng powers or mandate, of course, bibigyan nila ng daan ang ICI. But, kasi ang DOJ naman kasi, kung meron sila mga ebidensya na nakuha kompleto, di ba? Mas nauna na because nag-start na sila mag-investigate about this. Let's say, may nakita na silang ebidensya regarding ghost projects. At malinaw na at nasa kanila na. They can already file a case. Kaysa magtagal pa. Kasi nandiyan na eh. At inutusan naman na ng Pangulo lahat ng mga ahensya na pwede mag-imbestiga na hindi mag-overlap sa ICI. They can go ahead. File the case immediately. Basta dapat kumpleto. Hindi pwede yung parang suntok sa buwan na parang, ito, ikaw, kasi tinuro ka, sampahan ka na ng kaso. Ayaw ng Pangulo ng ganun. Gusto niya kompletong ebidensya. Dito, nakikita yung logical window for this commission and other agencies of government to show results. Kasi definitely urgent ito, no? Kasi mapapahiya yung Pangulo dito pag walang at least nasampulan very soon, no? Pero yung nakikita yung window, how slim or small that window is? Wala naman ako masyado nakikitang problema. Example ka na, Christiana. Si Sec Vince, di ba? Kakamiting lang nung miyembro ng ICI. This morning, nag-meet na sila. Pero Sec Vince, through the directives of the President, he was able to ask AMLAC na sa freeze order. Diba? So, ibig sabihin, pwede namang mag-start din yung ahensya, yung departamento, basta nandiyan yung mga dokumento, pwede mag-start. And then they can coordinate with the ICI. So, ayaw naman ng Pangulo na ICI lang. Tapos yung iba hindi na makakakilos. If they have the authority, they would also be coordinating with the ICI, then they can proceed. Yung pagsasample ng mga talagang malalaking isda. Kunwari, senador, o kaya miyembro ng House of Representatives. How important is that for the President to show sa results? Okay, ganito yan. Kung may involve talagang politiko, di ba sabi niya, walang sisinuhin, walang sasantuhin, mananagot ang dapat managot. Kung may involved man na malalaking politiko, at yun ay may ebidensya, walang pipigil para sampahan ng kaso yan. Dapat lang talaga may ebidensya. Hindi pwede yung, ayaw na ang Pangulo na name dropping lang, tapos walang ebidensya. Kasi baka maapektuhan yung ibang inosente na wala naman palang kinalaman or kulang ang ebidensya. Sayang kasi yung effort na bigla ka nalang magsasampa tapos madidismiss lang. So, mas maganda talaga. Kompleto yung ebidensya. Dapat, kahit politiko yan, kahit senador yan, kahit congressman yan, kung kompletong ebidensya manggagaling sa ICI, go. Sasampahan niya ng kaso. Isa ko inisip dito, Attorney Claire, no? Kasi yung mga magnanakaw talagang mga tuso yan, no? Hindi naman mag-iiwan ng resibo yan, Kunwari, kongresista o senador na kumuha ng 30% cut, hindi naman ganun katanga yan para mag-iwan ng resibo na talagang tumanggap siya. Pero malaking bahagi dyan, makikita dyan kung anong klaseng lifestyle meron sila. Kunwari, meron silang ilang mansion sa mga exclusive villages, hindi ba? Lumobo yung kanilang yaman. So, paano yung ganung diskarte in terms of accountability? Kasi pwedeng hindi makita directly tumanggap sila. Pero, pag tinignan yung salin nila, teka, bakit ang dami mong mansion ngayon? Bakit ilang milyong piso yung mga kagamitan mo sa bahay? Bakit ang dami mong sports cars? Kumbaga, paano siya tinitingnan ng Malacanang dito sa overall goal to hold them accountable? Ako, although hindi ako miyembro ng ICI kasi hindi naman tayo yung mag-recommenda, but as a lawyer, expert opinion as a lawyer. Sige po. As a lawyer, think ko with the circumstantial evidence, no? Pwede naman silang sampahan ng kaso. Halimbawa lang. Itong si si Senator A, siya yung proponent ng isang project na to. 'Di ba? Tapos na-admit na yung kumbaga yung paper trail, siya talaga yung proponent nito. Tapos goes project. Tapos fully paid. 'Di ba? Fully paid. Think ko with that dapat ma-hold liable siya. Bakit? Obligasyon mo, proponent ka, nabayaran mo ng buo yan, don't tell me hindi mo man lang binisita at sasabihin mo na hinayaan mo na lang yung mga staff mo na makipag-negotiate with those millions of pesos? Ang tanong na lang dyan, sampahan man sila ng kaso, paano sa Sandigan Bayan? Paano sa korte? Minsan, pag nasa Sandigan Bayan na, hindi ako mag-judge dito minsan na-dismiss. Bakit? Lumalabnaw daw ang ebidensya. Minsan kahit nakita na nakadeposito sa amount, sa bank account,
let's say 124 million pesos nakita na sa bank account ng politiko, nadi-dismiss. So, tingin ko dapat dapat it's up to the Sandigan Bayan paano talaga sila mag-appreciate ng evidence. Kasi ang isang policy dyan, Attorney Claire, di ba? Kasi ang ganda-gandang paliwanag nyo. No? Kunwari, ako yung senador o house member, proponent ako kunwari ng 350 million insertion. Insertion, ibig sabihin, nangyari sa BICAM, no? Tapos sa second reading. Okay. Di ba? Parang logically naman, ba't ka magsisingit ng ganong kalaking pera, tapos makikita na punta sa ghost projects? Parang hindi mo lang pwedeng sabihin na wala kang alam. Pero again, we cannot underestimate the cunning of these people. Pwede na sabihin, teka, hindi mo na. Diba sabihin nila? Paulit-ulit na, hindi nadadala, paulit-ulit. Tapos di pa rin natututo. Recidivist na ba? Pero nakakaligtas. Pero ang pwedeng palusod dyan, teka, hindi naman trabaho ng kongresista o ng senador na pakialaman yung implementation. Di ba? Pwede sabihin nila, di ba meron ng 2013 Supreme Court decision against pork barrel? Di ba pwedeng gamitin nila yung dahilan na yun to their advantage? Yes, but nahayaan Diba? Nahayaan sila. Kasi parang binago lang nila yung pangalan proponent lang kami pero hindi sa amin napupunta yung pera. Kami lang nagtuturo kung saan yung proyekto. Diba? Alam mo yun? Dahil bawal, iibahin nila ang itsura. Pero in fact, the same pa rin yun. Kumikita pa rin sila. O diba? Kaya nga sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Diba? Di na naawa sa taong bayan, dinabaha. May namamatay. May mga nasisirang bahay, may nasisirang mga kagamitan sa bahay. Samantalang sila nakahiga sa kanilang kwarto na napakalamig at ang sarap ng tulog kapag umuulan. Well, ang description ko po dito sa isinusulong ng Pangulo, this is his pork barrel moment. Diba ng panahon ni Noynoy Aquino, he had this pork barrel moment that was in 2013. And mukhang ito rin no? Ito naman yung moment ni President Marcos and I don't know whether you agree with me, immense yung pressure. Kasi kung pork barrels ka man pinag-uusapan natin, if I'm not mistaken, nasa 10 billion pesos lang yun Pero at that time, that was very scandalous. Pero ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung ceiling ng mga kinurakot nitong mga magnanakaw na ito, hindi po ba? So yun nga, gano'ng katindi yung pressure. Daw kasi may inflation. Hindi, mataas yung value kasi may inflation. Kung pwede ka lang yung greed ng isang magnanakaw na politiko, kumbaga akma sa inflation, pero hindi, exponential yung pagnanakaw nila, Diba? At rin nga, yung nakakaramdam ng pressure dito yung Pangulo na this is my pork barrel moment and I need to show tangible results dito. Kasi pag hindi, kahiyaan ito, and number two, and more importantly, patuloy na yung sistemang pinagpapakasasaan dito mga mandarambong na to. Yes, tingin ko talaga, nung nakita ng Pangulo yung effect, syempre, alam mo, Christian, for the past 3 years, hindi pa nakita ng Pangulo kung gaano ito kalala. Kasi, nag-start pa lang siya Di ba? Nung nakita niya na sobra na yung effect, abay, kailangan kalusin to. At doon siya nagsimula na magpa-imbestiga anong nangyari sa flood control project. Siyempre, kasi, Christian, ang report sa kanya, ito, completed na. Yung pala, nasaan na? Bakit ganito? Ba't walang effect? Diba? So, kaya inuna niyang pa-imbestigahan, Christian, yung party pa lang niya, 3 years. The problem is, or the issue now is, hindi lang pala yung ngayon sa kanya. Nag-start pa pala ito sa mga nakaraang administrasyon. Pag yung mga contractor noon, pero kahit ghost projects noon, wala palang naging resulta para masawata. So ngayon lahat bumagsak sa Pangulo yung issue, kaya ngayon talaga double time ang Pangulo para maayos ito. Para sa taong bayan. Diba? In the meantime, parang pinagmumukhang mga santo naman yung mga Duterte kasi parang sila walang kabahid-bahid ng korupsyon pagdating dito sa flood control. Kasi kung pakikinggan natin yung revelasyon nitong mga Diskaya na pinipilit na mga katulad ni Marcoleta na makapasok sa Witness Protection Program, sabi nila, yung kanilang mga isiniwalat 2022 onwards lang. Kumbaga ano nangyari sa 2016 to 2022. So anong tingin niyo ron? Kasi parang ganun yung pinalalabas ng mga DDS no? Parang sila yung mga malilinis dito, walang bahid. Kita nyo na, pag nanakaw to mga Marcos, tsaka yung mga kongresista. Pero bigla naging santo. Anong tingin niyo ron? Ito, well, anyway, start natin to. Hindi ko alam tingin ko nabanggit ko na sa iyo to. The former President Duterte admitted that he's corrupt. Alam mo ba yon? Yeah, nabanggit niya na yan.
Inadmit niya. Okay. Pangalawa, inadmit niya since 2020 na sa panahon niya, maraming ghost projects. Pero anong ginawa niya? Nangyari ba itong ginagawa ng Pangulong Marcos ngayon? Wala. Yung mga namayagpag dati na kontraktor, nag-crossover pa sa panahon ngayon. At ngayon lang, nadidiscover na, ay naku, namayagpag na pala kayo ng 2016 pa. So hindi may iwasang maimbestigahan. And at the same time, Christian, there are allegedly 13,917 completed flood control projects. Ito si dating Pangulong Duterte. Kung may 13,917 na flood control projects noon na completed, but hindi natin naramdaman. Kasi 2022, kapapasok pa lang ng Pangulong Marcos Jr., bumabaha na sa Metro Manila, bumabaha na sa Davao, bumabaha na sa Visayas. So hanapin natin din yung nasa yung 13,917 flood control projects noon, but hindi naramdaman. Kasi dapat at least, kung ganun karami ang flood control projects, dapat medyo nalesa ng konti yung impact ng pagbaha, di ba? Oo. Ang mukhang binaha yung mga bank account sa mga magnanakaw eh. Oh, yun lang. Yun lang. Eto pala. Pwede ba kayo dito sa resback ng mga politiko, ng mga kongresista o even mga senators? Kasi again, huwag na po tayo magbulag-bulagan dito sa mga viewers natin. Hindi naman pwede mangyari yung massive corruption na ang involved lang mga contractors tsaka DPWH. Kasi unang-una, sino yung mga nag-insert ng mga pondo na yan, di ba, sa ating national budget? So ang tanong ko po, ready ba kayo dito sa resback? Pwede siyang balikan ng mga kongresista? Baka naman siya ipa-impeach, hindi ba? Siguro taong bayan na rin na magsasabi na ang dapat na Pangulo pa rin manatili ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Otherwise, kung may impeach siya, iba na magiging presidente. Yun nagpapatanggal talaga sa Pangulo. Yung nagnanais na mukhang since day one gusto nang palitan si Pangulong Marcos Jr. Mahirap yun. Iya, kaya nga tinatanong ko sa inyo kanina yung window kasi nga next year 2026 na. Alam natin na malapit-lapit na yung 2028 eh. Ito mga balimbing na mga politiko na ito, pag naramdaman nila natin, medyo palakasan ng palakas yung Sara Duterte, lilipat na doon yan eh. So yung window ng Pangulo to show results, paliit ng paliit. Hindi po ba? Tingin ko yung panahon ngayon at minamadali naman talaga to. Kapag kasi ang puso ng tao gawin yung nararapat, parang itong panahon na to hindi naman siya kukulangin dahil kailangan mabilisan. So, I mean, kailangan at dapat tulungan din tayo ng taong bayan. Kung meron kayo ibang mga ebidensya na nandiyan dyan, ibigay nyo na. Kasi para mapabilis lalo ang trabaho. Diba? Finally, convinced ba kayo na nagsasabi ng buong katotohanan yung mga diskaya sa kanilang testimonya? Well, inanalyze ko na yan kasi nabasa ko yung statement nila. Sabi ko, as a lawyer ulit, kasi tinitignan ko talaga pag ganyan, pag nagko-cross-examination ako, tinitignan ko yung butas. Diba? Hindi ko naman sinasabi nagsisinungaling sila, hindi ko sinasabi na may kulang, na may mali or what. Ang napansin ko lang is, sabi nila nag-start sila 2003. Okay? Pero doon sa statement nila, iniwasan nila yung pangbanggit ng 2016. Samantalang sinabi nila, they started sa flood control projects 2016. At ang nagpabunyag sa kanila niyan, walang iba, kundi si Senator Bato. Pero yung 2016 to 2022, mukhang nakalimutan nilang banggitin. So, how can we say na truthful yung statement nila kung hindi nabanggit yung mga importanteng bagay, material dates, statements, na para mas maging credible yung sasabihin nila. Let's skip. Parang in-intention ma-skip. Diba? So, yun lang yung nakita ko. Parang kulang. Hindi ko sasabing, hindi sa nagsasabi na totoo, pero may kulang. Yun lang. Okay. Sige, Attorney Claire, 9:01 na. Alam ko, pa-start na yung programa ninyo. Pero maraming salamat for joining us tonight.